Ayan, brother Kenneth, magandang hapon sa iyo. Hapon na ba? Hindi pa pala, maga pa pala, sorry. Brother Kenneth. Loading. Oo, loading daw. Ito Alas G50 pa lang. Ito si Brother Kenneth, sabi mo sa akin, nagbibideo ka, nag-YouTube or nag-reels, kumakanta. Ngayon hindi ka nagsasalita. Hindi, loading kasi. Ano ba yung loading? Puno yung kanilang... Umiikot. Umiikot. Hindi hindi maka... Last natin topic, medical lungs. Medical lungs. Lung center. Siguro naman hindi na ito iba-ibang topic. Okay. So ayan, na-off na yung cellphone ni Brother Kenneth. Ayan po. Bahala na po yung mag-edit kung paano isingit yun kasi maraming salamat. Sige po. Tuloy na tayo sa DSWD. Okay. Shalom. Pinagpala namin kayo. Sa DSWD, ang sabi ni Brother Antonio Laguren, dapat ba na magreklamo si Bishop Jesus Lantada? Bakit? Opo. Bakit nga? Dapat. Dahil ang lumalabag sa batas ay dapat paparsuhan ng batas. Hindi ba pwedeng ipasa Diyos na lang? Ay, hindi pwede. Porke? Gaya ng sinabi ko, Kay pasa es. ang paggamit ng salitang ipasa Diyos ay gamitin mo sa tama na walang apektado or walang naapektuhan. Maapektuhan kasi ang trabaho ni Bishop Jis Lantada bilang bishop siya, bilang lingkod siya ng Diyos. At the same time, Kapag hindi niya... at the same time, kagawad pa. Kagawad pa siya. Pag hindi niya ipatupad yung batas, pagdaanin niya sa lagayan, mananagot din siya sa Diyos. Mananagot daw, Madam Selvia. Mananagot daw kapag hindi nyo ginawa. Bakit? Dahil alam mo na ang tama, hindi mo pa ginagawa. Dahil kapag hindi mo ginawa yon, lalong lalawak ang mga kutong-kutong lagay-lagay sa DSWD. Dapat matigil na yan. Dapat matigil na yan. Ngayon, kung hindi mo gagawin yan, sayang yung pagpapasturuan ninyo. Oo. Di ba? Hindi naman sa naghahangad tayong sumikat, kundi sundin natin ang batas ng Diyos. Kasi ang 7 kinds of authority mula sa Diyos yan. Ang 4 na klaseng otoridad, binigay na ng Diyos sa atin. I am talking about the legalities and the law of God. And Pastor Brother Tony is also here Teaching values. Teaching in values formation in Camp Krami, and also the teaching DOG. of God. DOG, even DILG. So yon, gagawin mong 3 years ako nagturo sa DOG. At patuloy tayong gumaganap ngayon sa tungkulin natin bilang lingkod ng Diyos sa mga panalangin. Number 1, panalangin natin ang lahat ng nasa ating bansa, lalo na yung mga nasa kinaukulan. At pangaralan natin sila ng para sa ikabubuti nila. Hindi naman ibig sabihin kung ikaw ay magdemanda sa kanya at hatulan mo siya ayon sa mali niyang ginagawa, ay hindi mo siya mahal. Mahal mo siya kaya ayaw mo siyang maimpyerno. Pag hindi mo siya idaan sa tamang proseso ng batas, ay maimpyerno yan. Hindi lang yon. Bakit you are only focusing for one person na maimpyerno sila? Hindi lang gaya-gaya ng mga kasama nila yon. Kaya nga, hindi lang siya, kundi marami paano ba siya natuto? Paano siya natuto? Nakikikila niya yung kapwa niya government employee. Nagkamali siya kasi siya pa yung kaniyang kinakalaban. Hindi ba niya alam yon? Ipasa Diyos na lang ba yon? Yung sa kabila kasi, alam ni Bishop yan. Ang hindi alam, yung nasa kabila. Yan ang problema. Yan ang problema. Ako ipasa Diyos ko na lang, yes. Pero may mga bagay pang hindi ba pwedeng ipasa Diyos? Oo. Yung
utang, okay na yon. Bahala na maningil ang Diyos, okay na yon. Pero yung walang alulod, Natandaan ba ninyo mga kaibigan, yung isang babaeng balo na 18 years na hindi binigyan ng batas, wala siyang sawa na pumupunta doon sa hari. Sabi ng hari, kahit wala siyang takot sa Diyos, dahil sa kakapunta niya doon, igagawad niya yung batas para sa kanya na nangailangan. Kaya yung batas talaga, hindi butas yan, kundi batas para ipapatupad. Salmo 119, 105, ang mga batas ay tanglaw sa ating daraanan, liwanag sa ating mga paa. Kapag ito'y ating sinusunod, ngunit kapag ito'y sinusuway natin, mangangapa tayo sa kaniliman. Paano natin nasuway? Kung sasang-ayunan natin yung pakiusap ng tao na awa tayo dahil nagmamakaawa, daanin na lang sa pera, ay nako mga kapatid, mga kaibigan, ay bulag tayo noon pag hindi natin ipatupad. Kaya ang katotohanan ay magpapalaya, di ba? Kaya ang katotohanan, ipatupad mo kasi katotohanan yan, salita ng Diyos. oh, nakikinig ka, John 8:32. nakikinig ka ba, Bishop Jesus? Alam Jesus niya pa yan. man din ang pangalan mo? Oo. Naalaala niya ako dahil meron kaming remembrance yan sa PAL Station papuntang Palawan noon. Nangingikil ng 100,000 plus Hindi niya para ako iurong makalimutan. yung affidavit of desistance para matapos na yung kaso. Ngayon, not guilty ikaw. Paano yan? Ngayon, sabi ni Brother Antonio Lagoren o Pastor Tony Lagoren or Bishop Antonio Lagoren, whatever position he has, na it's either you are going to bring that to the ombudsman or it's either you are going to bring to the Civil Service Commission. Civil Service Commission muna, ikalawa sa ombudsman. Para Dalawa. Dalawa. Ay, hindi pwede. bakit? Forum shopping. Forum shopping. Unahin mo Forum unahin muna yung ano. Civil service. Dapat unahin civil service Para matanggal sa serbisyo. para matanggal sa serbisyo. Ikalawa sa ombudsman. Para hindi siya hindi na siya sasahod. Hindi na siya sa sahod, At wala hindi na na siyang siya pensyon. pension. Wala na siyang pensyon. Dapat lang sa mga ganyang tao. Dapat lang sa mga ganyang tao, lalo na sa gobyerno. Mm. Ayoko nang magbanggit. Ayoko nang magbanggit ng mga ganyan. Di ba Pero, sabi sa Bible? bakit niya ginawa na mangikil? Ibig sabihin, meron siyang natutunan sa mga kasama. Oo. Maraming bisis na yung ginawa. Hindi lang yung isang bisis. Isipin mo, bishop ka, ginaganyan ka pa, lalo pa sa ibang tao. Kaya nahayag na yan dahil bishop ka, gusto ng Diyos na maipatupad na yan sa pamagitan mo, kaibigang bishop. Baka ayaw naman nila ng istorbo na rin. Kaya ba't pa sa Diyos na lang? Hindi, ang pagsunod sa batas ay hindi istorbo. Ang pagsunod sa batas ay pagpalaya. Kaya kung iniisip mo na ang pagsunod sa batas ay istorbo, nagkamali ka. Dapat hindi na siya magtrabaho diyan sa barangay. Hindi, kahit saan ka magtrabaho, kung gusto mong sundin ang batas dahil kinikilala mo ang pinanggalingan ng batas, nirespeto mo at sinusunod mo siya, di ba obedience? The fruit of the Holy Spirit is obedience. Tandaan mo, kaya si Abraham pinagpala dahil obedience. Di ba? Opo. Obedience tayo dapat. Maraming salamat sa inyong panunood. I would like again to inform the YouTube that we always That's right. Very good. we always wanted to help every individual. That's right. Palakpakan natin si Kuya Edgardo. Ang galing. At binabati namin kayo uli ng shalom. Ang kapayapaan, kayusan, kasaganaan, kalusugan ay lagi nating kamtan ngayon at magpakailanman. Salamat sa Diyos. Salamat. At salamat sa iyo, Bishop, na hindi mo ibigay ito sa Diyos lamang. Amen. Kasi kailangan madisiplina yan. Amen. At yan, gagayahin yan at tutularan yan. Maraming salamat po. Paalam po.